mag-partake ng Lord's Table. So sa ating pong katuruan sa pagsasama-sama po sa gawain ng Lord's Table, if you are not yet receive the Lord Jesus Christ, hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon at hindi pa na bautismuhan, ay maaari po nating i-advise na mag-observe po not until na pag-decide na tanggapin ang Panginoon, sampalatayanan ng Panginoon at sumunod sa Kanya sa bautismo ng tubig. So dahil dito po mismo sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11, beginning from verse 27 down to verse 32, sabi po dito ni Apostle Paul, kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. So sa part po na ito, lilinawin lang po natin, ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa mga believers during his time doon po sa Corinth. Okay? So kaya ang particular po na binabanggit ni Apostle Paul dito sa verse 30 ay yung mga mananampalataya po sa time na ito. Nasabi niya, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Then sa verse 31, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. Subalit kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kaya sa ating pong pagsasagawa ng Lord's Table ay nagkakaroon po tayo ng individual silent prayer before taking the cup and the bread sa ating pong Lord's Table. So, in addition na mga reminders po sa atin, okay, so ang ang pagsasagawa ng Lord's Table, gaya po ng nabanggit dito, na sabi rito ni Apostle Paul, quoting what the Lord Jesus Christ have said doon sa four Gospels, yung four books of the Gospel, ay kinot lamang ni Apostle Paul na sabi ng ating Panginoon na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay, so sa pagsasagawa po natin ito upang maging sariwa po muli sa atin ang dakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano po siya nagsakripisyo alang-alang sa atin. Upang nang sa ganon, sa ating pong pagkaalala ng dakilang ginawa ng ating Panginoon sa magitan ng gawain ng banal na hapunan o Lord's Table na tinatawag po natin, ay magpanibago po tayong init, magpanibago tayong lakas ng ating pong pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating pong pananampalataya. Okay, so kaya sa ating pong pagsisimula, inaanya ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayong lahat. Magkakaroon po tayo ng individual silent prayer bago po tayo kumuha ng saro at tinapay. Manalangin po tayo. Tayo po ay manalangin.
O aming Panginoong Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat na nagpadama sa amin ng iyong pong dakilang pag-ibig sa magitan ng iyong pong pagsugo ng iyong bugtong na anak upang mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, na sa kanyang pagtungo doon ay kanya pong tiniis ang napakahirap na unti-unti na kamatayan sa magitan ng pagkapako sa krus. Maraming salamat, Panginoon, sa ekspresyon ng iyong dakilang pag-ibig sa magitan ng aming Panginoong Kristo na nabugbog ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo at nakaranas ng mga latay upang kami ay magkaroon ng kagalingan sa aming pong mga latay, bunga ng kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mahalagang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay hugasan, Panginoon. Upang kami ay bigyan ng pag-asa, bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagkapakasakit, Panginoon, sa pagtitiis ng kahirapan, ng bugbog ng iyong katawan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkabuhos ng iyong banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, sa iyo din pong kabutihan at sa iyong dakilang biyaya sa aming Panginoon, sa magitan ng pagkakaloob sa amin ng pananampalataya at sa aming paglapit sa aming Panginoon Kristo upang manampalataya, ay nakatanggap kami ngayon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Ngayon sa amin ay wala ng kaparusahan, wala ng panganib ng paghatol, Panginoon, ng pagkatapon doon sa walang hanggang parusa mo, Panginoon, sa mga makasalanan, O Diyos. Kundi ang aming ngayong pag-asa, Panginoon, at hinihintay sa aming buhay ay ang umuwi sa iyong paraiso, sa aming tunay na tahanan, at ang kami ay makaranas ng walang hanggang kasiyahan, Panginoon, walang hanggang buhay sa iyong piling, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa kadakilaan ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na aming natanggap, Panginoon, mula sa iyo. Dalangin po namin na sa magitan ng aming pakikibahagi sa gawain po ng Lord's Table, Panginoon, na nawa, O Diyos, manumbalik muli at magpanibago kaming init at sigla sa aming pananampalataya at sa aming spiritual na pamumuhay at sa aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po kami at pagpalain, Panginoon, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa makapangyarihan at pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Mari na pong makaupo ang bawat isa. At sa bawat po nagsisampalataya sa ating Panginoon at sumunod sa bautismo ng tubig, ay maaari po tayong tumayo at kumuha po ng saro at ng tinapay. Okay, so magsitayo na lamang po tayo at tumungo po tayo sa harapan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at ang siya'y makapagpasalamat.
Ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng magapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tingnan ko po si Deacon Ira na pangunahan tayo sa pangwakas sa panalangin sa ating Lord's table. Tayo po ay manalangin po. Oras na to, purihin ka, Ama kong Diyos, sa inyong pagmamahal na pinakita niyo po, Panginoon. Noong unang paman, Panginoon, halikay na po. Ay pinili niyo kami sa kaligtasan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, na makabulan ang buhay na ito, makabulan lahat ng bagay na ito. Dahil sa bumibigay ng anak kasi sa Kristo, bilang aming Panginoon, na binigay ang kanyang sarili sa kamatayan para bigyan kami, Lord, ng buhay na wala hanggan. Kaya nagpapasalamat kami sa pagmamahal na ito. Nagpupuri kami, Lord, lahat ng mga pagpapalang itong pinagkaloob nyo na kami tawagin yung mga anak niyo, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, nagpapatunay na kami pag-aari mo. Kaya maraming salamat po at kayo ang pinupurihan namin, pinapasalamatan sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong dakilang regalo. Ito naming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And before we listen to the message of the Lord through His Word, let us first ponder upon the message of the Lord through a special number from FPCA. That's it. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. To God be all the glory. Good morning po sa ating lahat. Magandang tanghali. Gawa na tayo. So praise God. Yun po sa ating narinig na awit, ang pamagat na I will sing of the goodness of God. Indeed, our Lord is so good for us. So sa ating pong pagdako sa mensahe ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito, nais ko po kayong anyayahan sa aklat po ng John chapter 3 sa ating scripture reading kanina sa verses 14 to 17. Okay, akin pong muling basahin ang mga verses po na ito at pakisundan niyo po ako sa inyong mga Bible. John chapter 3 verses 14 to 17. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. May the Lord bless the reading of His Word. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling panalangin. Aming Panginoong Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng kalakasan, ng hininga ng buhay, at sa pagkakataon na maging kabahagi muli, Panginoon, sa pagsamba sa aming buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat sa araw na ito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalayaan ng pag-aaral ng iyong mga salita na patuloy po naming naranasan, Panginoon. Lord, as we experience this freedom to study your word, tulungan mo rin po kami, Panginoon, na amin pong itong samantalahin sa magitan ng pagbibigay ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon, ng aming atensyon. Dalahin po namin, pagpalain mo nawa ang bawat isa, Panginoon, at ikaw ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. At dalangin po namin ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming puso at isipan at tutulong sa amin upang aming maunawaan ang iyong mga salita. Nang sa ganon kami po ay mapagpala, Panginoon, at matulungang patuloy lumago sa aming pananampalataya at sa kaalaman sa mga katotohanan. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa program po ng Grace Community Church na pinapangunahan po ni John MacArthur, ni Dr. John MacArthur, sa kanya pong program na Unleashing God's Truth, yung one verse at a time, doon sa kanilang topic na the complexity of divine love ay kanya pong ipinaliwanag doon ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nagaya po ng nabanggit dito sa verse 16 ng John chapter 3. So, tunay na
Mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang lahat ng mga tao, at Kanya po itong ipinadama sa magitan ng tinatawag sa theology na common grace. So yung common grace, ibig sabihin, ito po yung biyaya ng Diyos na ibinibigay niya at pinapadama sa di mananampalataya at sa mga mananampalataya. Subalit ang kaibahan po ng pag-ibig ng Diyos sa sa di mananampalataya ay pangkasalukuyan o temporal na uri ng pag-ibig. So dito po lamang sa ibabaw ng lupa, ibibigay ng Diyos ang pag-ibig na yon. Subalit sa mga mananampalataya, ang pag-ibig na ito ng Diyos na binanggit dito sa John 3:16, for God so loved the world, is eternal. So for the unbelievers, it is temporal. But then for the believers, it is eternal. So yun po yung kanyang pinaliwanag doon bilang pagpapaliwanag po sa pag-ibig ng Diyos na nabanggit dito sa sanlibutan. So dahil po dito, ang pamagat po ng mensahe na ating pag-aaralan sa umagang pong ito ay yung God's great love to the world. God's great love to the world. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, sa ating pong panahon, pagdating po sa pagmimisyon at pagdadala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, nakakaranas po ang maraming iglesia, ang maraming simbahan, doon po sa mga mananampalataya na miyembro nito, pagdating po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung kakulangan ng init, ng sigla, at ng tapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, na kung saan ito po ay kalooban ng Panginoon sa atin ng mga Kristiyano. Oo, kasama po yung ating pagdalo sa simbahan, ang ating pong pananalangin, ang ating pong pagbabasa ng Biblia. Ang lahat po ng yon ay mabuti para sa atin ng mga Kristiyano. Subalit wag po nating isasantabi ang kahalagahan ng iniwan din na gawain ng Panginoon, ang pagmimisyon. Ang lahat po ng ito ay bahagi po ng kalooban ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga alagad, bilang mga mananampalataya. At dito po sa passage na ito, particularly sa verse 16 po, meron po tayong mga katotohanan na dapat pong pansinin at atin pong unawain dito. So, ang una pong katotohanan nito, the first truth that we must understand, that we must notice from this passage, and particularly from verse 16, first is the declaration of God's love. Yung deklarasyon ng pag-ibig ng Diyos. So sabi po diyan sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So in this first part of verse 16, ay makikita po natin dyan yung declaration of God's love. Now, there are two important things of noteworthy. Dalawang napakahalagang mga bagay na karapat-dapat kong pansinin. Una ay yung the phrase o yung mga salita. So, how is it declared? Paano ba ito idineklara o inihayag? So kung atin po mapansinin yung unang bahagi ng verse 16, particularly yung phrase po na sabi po dito, for God so loved the world. So it is noteworthy
the adverb so. So in the first phrase of this verse, because it given an emphasis to the kind of love of God to man. Ito po ay nagbibigay ng diin doon sa uri ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So it means God's love to man is not ordinary. So this phrase can be simply put in this way. For God loved the world. Di po ba? Pwede naman po ng ganun na isulat na lamang dito o sabihin na lamang dito ng ating Panginoon, for God loved the world. But rather, the Lord just naturally uttered these words with the adverb so. And that is to declare the emphatic great love of God to man. So ano po yung atin po ditong dapat pansinin doon po sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? So it is a great love. Ito po ay dakilang pag-ibig. Yan po ang pinupoint natin dyan. Ano? So kaya ang tanong po sa atin, pagkatapos po nating makita dito na sa magitan ng sinabi dyan ng ating Panginoon that God so loved the world, instead of us simply words, God loved the world, but then He puts the emphasis, yung adverb na so. Pakita po natin dyan yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So sa sa word dyan na binanggit, if we will study through reading the commentaries of this verse, particularly yung phrase na o yung adverb na yung phrase na for God so loved the world, ang explanation po ng mga Bible commentaries, this word is not really all the people, kundi yung ibig sabihin po ng word na ito, yung mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang dako ng mundo. Dahil gaya na lamang po sa atin dito sa Pilipinas, kung ang kahulugan po ng pag-ibig na ito ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao, then lahat sana ng mga Pilipino ay saved. Ano? So that's the explanation of many Bible commentaries bilang pagbibigay po ng linaw sa po na ito nabanggit, for God so loved the world. So particularly sa bawat isa sa atin na nakatanggap ng dakilang pag-ibig na ito ng Diyos. Napakadakila ng pag-ibig sa iyo at sa akin ng Diyos. Yan po ang nais pong bigyan ng diin dito. Hindi po lamang simple ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa iyo, na ibinigay sa iyo at sa akin, o sa atin, sa bawat isa sa atin, kundi yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos. And then, second part po na ating papansinin dito, or the second important thing of noteworthy, yung the person. Kanina yung the phrase, how is it declared? Then secondly, the person who declares it. Sino ba ang nagsasabi dito na mahal tayo ng Diyos? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. So if we go back to verse 9 of this chapter, after Nicodemus asked the Lord a question, the Lord answered and speaks beginning from verse 10 all the way to verse 16. So ang point natin dito is to draw your eyes to these verses for you to see clearly if who's the one speaking of these words. At dito po makita po natin without a doubt, it is the Lord Jesus Christ
who declares of the great love of God to man. At sino po ang ating Panginoong Hesukristo? So atin pong tingnan, una, mula sa sariling pag-amin o pag-claim ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya sa John chapter 14 verse 6? Bilang nagsalita ng mga kataga na ito na for God so loved the world. Sabi ng ating Panginoong Kristo mismo sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Kaya ang sabi po na bilang patutuo din ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 sa verses 21 to 23, sabi niya, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, ye should follow his steps. Who did no sin? Siya na hindi nagkasala, neither was guile found in his mouth. Walang kamalian o walang kasinungalingan na natagpuan sa kanyang bibig. So, yan po ang ating Panginoon Kristo na nagsabi na mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang sangkatauhan. So, aside from giving you the reason to value God's great love, after exposing this truth to you through studying the phrase, we have more strong reasons now to give God's great love a much higher value of the Lord Jesus Christ, that have declared of this truth. So the person who does not lie, the person who himself is the truth. So, ang nag-ano po nito, ang nagsabi ay siyang katotohanan. At ayon po sa patutuon ni Apostle Peter, ay wala pong kasinungalingan sa kanya. Kaya yung kanya pong sinabi na ikaw at ako ay mahal ng Diyos, ay maasahan po natin na ito po ay pawang katotohanan. So dahil po dito, ang tanong sa atin, do you believe that God's love is worth valuing for? Ikaw ba na Kristiyano, pagkatapos po ng mga katotohanan na ito na ating makita o ating marinig, ang tanong sa iyo at sa akin, karapat-dapat bang pahalagahan ang dakilang pag-ibig na ito ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa ating buhay bilang mga Kristiyano? At sa papaano po dapat nating paraan kung ang sagot natin ay karapat-dapat lamang na pahalagahan ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos sa ating buhay? Sa papaanong paraan dapat ito ipakita, patunayan sa ating Panginoon? One of those many ways, yung mabilis po nating maisagawa ay ang ating pong pagtatapat sa mga gawain ng ating Panginoon. And there are many ways. Marami pa pong mga kaparaanan na pwede po nating patunayan na pinapahalagahan nga po natin ang napakadakilang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Okay, and then the second truth na ating pong papansinin po dito ay yung the demonstration of God's love. The demonstration of God's love. Ang pagde-demonstrate o yung pagpapakita o pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. So kung atin pong muling titingnan yung yung sumunod na bahagi ng verse 16, sabi po rito, for God so loved the world. And then the next phrase or the next words na atin pong mababasa dito ay ang sabi, that He gave His only begotten Son. That He gave His only begotten Son.
So after declaring that God loves man so much, the Lord Jesus Christ continued saying that He gave. Nagbigay po siya. So ano po ang ibig sabihin nito? It means that God does not love in words only, but it always naturally followed by action. So kaya sabi po ng ng 1 John chapter 3 verse 18, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." So gaya po ng natin kanina, narinig na awit, at marami pa pong mga awitin. Kagabi lamang po nag-scroll po ako, nag-ano po ako sa YouTube, nag-search po ako ng mga kanta. At isa po sa nakita ko, yung kanta po ng worship initiative. Yung band na worship initiative. At meron po silang album yung theme po ng ng album nila ng mga kanta ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. At meron po ako naaalala na kanta na nakita ko po yung isang umawit dito na talagang ramdam na ramdam niya yung mensahe ng awitin. Yung awitin na, "Lord, I want to know you. Deep within my heart, I want to know you. Deep within my heart, I want to know you." And then yung, "I love you." Diba? Yung ganun pong mga awit. And sad to say, oftentimes, those Christians na umawit ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, napakasarap po nilang umawit, subalit pagdating po doon sa pagsasabuhay nito, nakakalungkot ng pong sabihin, ay taliwas doon sa napakasarap nilang pag-awit ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. So the right response dapat ng isang Kristiyano na tunay niyang nararanasan, nararamdaman at naiintindihan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ito ay isa sa mga pangunahin na kanyang maipapakita sa magitan ng kanyang napaka-tapat na uri ng paglilingkod sa ating Panginoon. So in this demonstration of God's love, there are two very significant characters na atin pong papasinin dito. So sa pag-demonstrate ito ng Diyos ng kanyang pag-ibig, mayroon po tayong dapat dito ay makita at maunawaan. So sa magitan po ng dalawang characters dito, na una, yung the example and the giver of love. Yung halimbawa ng pag-ibig at ang nagkaloob ng pag-ibig na ito, ng dakilang pag-ibig na ito, na walang iba kundi ang Diyos, particularly yung Ama. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan tungkol po sa example and the giver of this great love? Yung Diyos, particularly yung Father, sabi po sa 1 John chapter 4 verse 19, "We love Him because He first loved us." And then sa 1 John chapter 3 verse 1, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not." So ano sabi po ni Apostle John dito po sa unang bahagi ng 1 John chapter 3 verse 1, "What manner of love the Father had bestowed upon us." And then sabi din po ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 8, "For God commanded His love toward us." Take note of this, brothers and sisters in the Lord.
the next words na sabi po rito ni Apostle Peter, after niyang sabihin, God commended His love or commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Alam po ba natin kung anong ibig sabihin ng while we were yet sinners? Christ died for us as the sign or the evidence of God's love for us. Sinakripisyo na ng Diyos, particularly ng God the Father, ang kanyang, sabi po ng King James Version, only begotten Son, nang habang tayo po ay kanyang mga kaaway pa. Ang tanong sa iyo, kapatid, ikaw ba napakadali sa iyo na mamatay para sa iyong kaaway? Diba? Sa isang honest po na Kristiyano, ang karaniwan po nating isasagot, kahit nga sa kapatid ko, Pastor, minsan ang hirap pag sakripisyo ng oras ng buhay. How much more sa kalaban? Diba? Lalo na nung maigting pa yung conflict between Christians and Muslims. Siguro nung mga time na yun, pag nagtanong ka, nakahanda ka bang mamatay para sa mga Muslim? Gusto ko nga silang patayin eh. Diba? Yan nga ang yan nga ang galit noon ng mga sa isa't isa actually. Ng mga Kristiyano sa mga Muslim at yung mga Muslim sa mga Kristiyano. But then, because of the greatness of God for us, sa atin, while we were yet sinners, while we are enemies of God, yet His only begotten Son died for us. Ang kanya pong kaisa-isang bugtong na anak ay namatay para sa atin. So, yan po yung yung example and the giver of love. Gaya din po ng inihayag na banal na kasulatan, pinakita po dito sa atin kung gaano tunay na napakadakila ng Diyos sa atin. And then pangalawa po na ating titingnan dito, yung the second significant character ay yung the expression of God's love and the gift of love na walang iba kundi ang God the Son. Yung bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. So, sabi po dito sa sa ating verse, sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So maaari naman pong ipadala ng Diyos at sabihin na ito ang tanda ng aking dakilang pag-ibig sa inyong lahat. Narito ang aking mga anghel. Di ba? But then, hindi po ito ang ating makikita dito. Kundi ang sabi po doon sa Romans, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, na hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. At ang sabi po rito sa King James Version, dito po sa verse 16, ang pagkagamit pa po dito, ang pagkasabi pa po dito, tungkol sa anak na ito ng Diyos ay only begotten Son. Alam niyo po nung hinilingan ng Diyos si Abraham, ihandog niya si Isaac. Ano po yung mga reaksyon natin? Ako personally, nung nagsimula po ako na matutong magbasa ng ng Bible regularly, at doon po ako nakaranas na mabasa ng ilang beses ang buong Bible. At nung na-encounter ko po yung bahagi na yon ng hiniling ng Diyos kay Abraham, nihandog niya si Isaac. Ang mga nakita ko po doon, after for so long and so many
Years na hinihintay-hintay at hinihingi-hingi ni Abraham at ni Sarah na magkaroon sila ng anak, at binigay naman ng Panginoon, at yun ay si Isaac. Pagkatapos noon ay upang hingiin lamang sa kanila upang ihandog. Naintindihan ng Diyos ang sa bahagi ng tao, ang damdamin sa bahagi ng tao. Kaya nga, bagamat naging masunurin si Abraham at kanyang sinunod ang kahilingan ng Diyos, nung kanyang ihahandog na si Isaac, mismong ang Diyos ang pumigil sa kanya, sapagkat nauunawaan ng Diyos ang damdamin sa bahagi ng tao. Subalit ang simbolo na yun ng pagsasakripisyo ng Diyos ng kanyang sariling bugtong na anak ay kanyang pinagpatuloy at ginawa sa magitan ng pagpapadala ng pagbibigay ng kanyang, sabi po rito sa King James Version sa verse 16 ng John chapter 3, only begotten Son. Only begotten Son. Kung meron po sa atin dito na nag-iisang anak, at hilingin na lamang sa inyo na maaari bang imbes na ipadala niyo yan sa mga sikat na mga eskwelahan, ay ipadala niyo doon sa seminary upang doon mag-aral. Ako po sa home church ko sa Silang, malungkot man pong sabihin, dati nung sa panahon po namin, ilan po kaming mga young people na ngayon ay mga pastors na. Yung dalawa nandun sa Visayas, si Pastor Saki Guarino, at sa Ormoc, si Pastor Josio. Kaming dalawa ngayon at tatlo naririto sa Luzon, lahat nandun sa sa Cavite, si Pastor Jose Rodriguez na naging bayaw ko, si Pastor Allen De Liomes, at ako po mismo ang mga lumabas po na mga naging pastor na noon ay mga young people doon sa home church ko. Pero ang bawat isa sa amin, hindi lang po kami yung anak ng aming mga magulang. Ako nga dahil sa 10 kami, siguro sabi ng nanay ko, total, sobra-sobra ng anak ko, sige, kaya ko na yun doon sa seminary. Yan. Pero ngayon, ni isa walang nag-aaral sa Bible School. Bakit? Maraming mga churches ngayon, napakahirap sa kanila, isakripisyo, isa man lang sa kanilang mga anak upang ipadala doon sa seminaryo. Dahil nakita nila, buhay ng mga pastor, napakahirap. Ayaw kong danasin yun ng anak ko. And then, here we are, as we read this passage, this verse, for God so loved His only begotten Son. Oftentimes, we take it lightly. Ganun-ganun na lamang natin binabasa ito, iniintindi ito. At madalas hindi natin nakikita yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa magitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak as the expression of His great love to you and to me, to every believer, sa bawat Kristiyano. At dahil po dito, sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At yan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi din po ng 1 John chapter 5 verses 10 to 13, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son.
that God gave of his Son. And this is the record, that had not the Son of God, had not life. These things have I written unto you, believe on the Son, that you may believe on the Son of God, that you may know, that ye may know, that ye have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. There is no other way for a sinner to be saved, only through the begotten Son of God, through the Lord Jesus Christ. Dahil siya po ang expression of God's love. Siya ang binigay ng Diyos bilang tanda ng kanyang dakilang pag-ibig sa sanlibutan, sa sangkatauhan. So ang tanong po dito, after seeing clearly the demonstration of God's love, what do you think is your right response? Pagkatapos po natin muli ma-refresh kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, ano ba ang tamang tugon ng bawat isa sa atin bilang mga mabubuting anak ng Diyos, bilang mabubuting Kristiyano? Then, the third and last na katotohanan po na ating papansinin dito, yung sa God's great love to the world. At dito po sa verse na ito, pangatlo and last, yung the destination of God's love. So tingnan po natin yung kahahantungan ng pag-ibig na ito ng Diyos. Okay, sa last part po ng verse 16, sabi po rito, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. So, the destination of God's love starts at submission, una, to its prerequisite. Pag sinabi nating prerequisite, yung necessary requirement, pinakailangan po na requirement. So upang matanggap ng isang makasalanan, ng isang tao, ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak, ano po ba ang kinakailangan? Ang sabi po dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son as the expression of God's love, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So yung necessary requirement po dito na hinihingi ay yung manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat sabi po mismo ng ating Panginoon doon sa John chapter 14 verse 6 ulit, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Nasaan po ang Ama? Nasa langit. So, if we going to paraphrase this sentence, these words, ang sinasabi rin po dito ng ating Panginoon, no man cometh unto heaven except by me. Walang makakapunta doon sa langit maliban na manampalataya kay Jesus. Pag nagtanong po tayo sa mga tao, kagaya sa mga bata kanina, sa sa pag-evangelize po natin sa kanila, naitanong po ba natin, gaya po ng na-experience ko na madalas pong naitatanong sa mga tao pagka nag-evangelize, saan pa gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Langit, yan. Walang gustong mapunta sa impyerno. Right?
Yan po ang ma-encounter natin ng mga sagot karaniwan. Walang gustong mapunta sa impyerno, gusto doon sa langit. At natutuwa naman tayo doon na yun po ang gusto ng mga tao. Dahil beginning from that answer, we can now share to them the gospel. But then, kung hindi po darating doon sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ang pagtatanong natin na yon at ang nais lamang na ibigay na sagot ng mga tao, basta gusto nilang mapunta sa langit, ayaw nila sa impyerno. Subalit may problem, ang sabi po rito ng ating Panginoon, no man cometh unto the Father or to heaven except by me, sabi ng Panginoon. Wala, tanungin man natin ang tao at sasabihin niya sa tanong natin na saan niya gustong mapunta, sa impyerno o sa langit, ang sagot niya man ay langit. Subalit, kung hindi sa mananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, no one cometh unto the Father or to heaven except by me. Yan po ang malinaw na sinasabi ng ating Panginoon dito. Okay? So, that's the prerequisite of this great love of God. Yung ating Panginoon as the expression of this great love of God. And then, the second, ang sabi din po ng 1 John chapter 5 verse 13, so these things have I written unto you that believe on the Son of God, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the Son of God. So pansin po natin dyan yung dalawang beses na inulit ni Apostle John, na sabi niya, believe on the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the Son of God. So 2 times po itong inulit dito ni Apostle John bilang pagbibigay po ng emphasis na ang isang makasalanan ay dapat na manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit kung hindi mananampalataya sa Kanya. And then, the second destination of God's love can be seen in its purpose. Makikita po sa layunin. Kung ano po ang layunin. Ano po ang layunin dyan? Ang sino mang mananampalataya sa Kanya should not perish but have everlasting life. But then, tingnan po muna natin yung unang layunin, yung hindi mapapahamak. Bakit binanggit ng ating Panginoon na upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak? Meron pong kapahamakan na naghihintay sa tao. So una, ano po yung kapahamakan na ito? Una, from the bondage of sin. Mula po sa pagkaalipin sa kasalanan. Tayo, bago po tayo naging Kristiyano, kabilang po tayo doon sa mga alipin ng kasalanan. At yan po ang sabi ng Romans chapter 6 sa verse 16 hanggang 18, and then sa verse 20, and then sa verse 22. Nasabi po rito, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that you, who were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And then sa verse 18, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. So ito po yung napakaganda pong rin dito, pansinin natin, na when it comes to slavery, before
nung wala pa po tayong pagkakilala sa ating Panginoon, we are all slaves of sin. Pero ito yung nakakalimutan ng maraming Kristiyano, na pagkatapos po nating mapalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, we are now slaves of righteousness. Tayo po ay, in other words, tayo po ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? At yung usapin po tungkol sa pagiging alipin is another topic. Ano? Ano po yan? Masarap po yung pag-usapan, pero iba po yung topic na naman. But then, dito po yung layunin ng expression of love of God sa magitan ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak una sa pagkaalipin sa kasalanan. Yan po ang mga tao ngayon sa ating paligid. Tayo ay nakalaya na po doon sa magitan ng ating pagsampalataya kay Kristo, but then the people around us still are slaves of sin, bondage of sin. And then sa verse 20, sabi po rito, for when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, in its end, eternal life. Then, pagpapalaya mula saan? Upang huwag mapahamak mula saan? Pangalawa, from the ignorance of the way of salvation. Alipin po ng pagkawalan ng kaalaman ng daan ng kaligtasan ang mga tao na kung saan ay wala pa kay Kristo. This should not perish from, secondly, ignorance of the way of salvation. Then pangatlo, from the ignorance of the security of salvation. Tunay na nakakapanghinayang at nakakalungkot ito sa mga tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Ang hindi rin po nila malaman na sila ay mayroong kasiguruhan ng kaligtasan. Dahil yun po actually ang nagiging nagiging dahilan at pinagmumulan ng hindi maipaliwanag minsan ng mga tao na pinanggagalingan ng kanilang mga takot. Diba tayo noon, nung hindi pa natin alam ang mga katotohanan na ito, punong-puno tayo ng takot, di po ba? Hindi natin malaman saan ba nanggagaling ang takot ko. Yung pala, yung pinanggagalingan ng takot na yun ay hindi lang po dahil sa mga temporal na kawalan o mga kakapusan natin ng mga material na mga bagay o yung sa relationship, kundi yung spiritual. Yung pangangailangang spiritual. At ito po yung isa dito ay yung ignorance of the security of salvation. Bakit? Nung time na ating pong naintindihan, ating pong naunawaan na meron po tayong kasiguruhan ng kaligtasan, di po ba? Doon natin na-experience yung peace of mind. Doon po tayo nakaranas ng pagpapalaya mula sa mga takot na noon ay hindi natin ma-explain, hindi natin mapaliwanag. Subalit nung nalaman natin, una, ang tungkol sa ating Panginoon, at kasunod po noon, nalaman natin na mayroon na tayong kasiguruhan ng kaligtasan. Doon po natin na-experience yung kapayapaan. Na kung doon sa mga takot, pinagagalingan ng mga takot natin noon, hindi natin maipaliwanag. Ngayon, ang kapayapaan naman na ating naranasan, bagamat hindi natin maintindihan, subalit nararamdaman natin, nararanasan natin. And then, yung pang-apat po dito na hindi mapahamak ang sinumang sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos sa ating Panginoon Kristo from having no hope of eternal life. Kapag hindi po alam ng isang tao na siya ay mayroong buhay na walang hanggan, ang kasama pa po noon na magiging resulta, magiging epekto ay yung kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa. Kaya maraming mga suicides
ano po, no, cases, ano, yung mga tao na yun ay umabot na po sa punto na nawalan po sila ng pag-asa. Yan po ang nangyayari sa ating paligid ngayon, mga kapatid. Ano, ang tao dahil po sila ay bondage of sin at sila po ay alipin ng kawalan ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po sila ay naghihirap at dumating po sa punto na kanila pong winawakasan ng kanilang buhay. So yung having hope of eternal life, sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 12, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Yan po ang mga tao na nasa mundo, nasa ating paligid. They have no hope of eternal life. Wala po silang pag-asa dahil hindi nila alam yung meron na palang buhay na walang hanggan na maaaring makamtan ng isang tao na sasampalataya kay Kristo. Then, should not perish from where? From eternal punishment in hell. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Nakatakda na po sa buhay ng tao ang mamatay. At pagkatapos po nito ay paghuhukom. Ano pong ibig sabihin nun? Pagka namatay ang isang tao, directly kung ano ang hatol sa kanya ng Diyos, kung siya ay nakakilala sa ating Panginoon, ay direkta po siyang pupunta sa piling ng ating Panginoon. Subalit kung hindi po siya nakakilala sa ating Panginoon, ay direkta kaagad siyang tutungo sa walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. There is no neutral ground na sinasabi po ng mga Katoliko na purgatory. Alala ko yung yung isang kwento diyan na nakakatawa na alam ko yung iba sa inyo narinig na yung kwento na yun. Dahil po sa ganung katuruan ng mga Katoliko, isa po sa ginawa ng mga pare ay yung ano po yung nagbibigay sa pare o sa church. Pagkatapos ang purpose nun para ipag-pray yung namatay na mahal sa buhay o kung sino man ang namatay. At sa pag-pray upang maalis daw doon sa purgatory. Kasi ang kanilang belief, kapag namatay ang tao na hindi pa talaga siya may tuturing na ligtas, ay doon muna siya sa purgatory. At maaari pa siyang ipanalangin upang maalis doon at tuluyan na makapasok sa langit. Ito po, yan po ang deceiving na na tool ng Satanas ni Satanas sa mga tao ngayon. Dahil po diyan sa katuruan na yan, kaya ang sinasabi po ng mga membro doon sa relihiyon na yon, kahit magpaasasa muna sila sa mga bisyo, sa mga immoralidad na pamumuhay, after all, meron namang purgatory. Kapag namatay ako, maaari pa akong ipanalangin ng mga mahal ko sa buhay. At maaari pa akong makalabas doon. Kaya yan ang nag-create ng malaking problema ngayon sa mga tao. Na iniisip tuloy ng mga tao na pwede pa silang lumangoy sa kasalanan. Dahil pag namatay naman sila, maaari pa silang ipanalangin. Pero yun po ay one of the deceptions of our enemy, ni Satanas. At meron pong pamilya na namatayan. At sabi ng pari sa kanila, magbigay kayo upang ipanalangin natin ang inyong mahal sa buhay na namatay na nandun sa purgatory upang siya ay makaalis doon at makapasok ng lubuksan sa langit. So nagbigay naman yung family. Sige Father, ito po, pag-pray nyo yung namin yung loved one namin. Sige. And then, makailang lang po, panahon, bumalik yung pare at sabi ng family, Father, kamusta na po yung kaluluwa ng mahal namin sa buhay na nando sa purgatory?
Magbigay pa kayo para ipanalangin natin pa rin. Dahil kalahati pa lang ng kanyang katawan ang nakakaahon doon sa purgatory. And then, umuwi na naman yung pare. Pagka lipas na naman ilang panahon, bumalik, sabi naman ng family, Father, kamusta po? Nakaalis na ba yung kaluluwa ng aming mahal sa buhay doon sa purgatory? Nakapasok na po ba sa langit? Ay, magbigay pa kayo upang patuloy natin ipanalangin sapagkat ang kanyang kanang paa ay nandun pa sa purgatory. Sabi ng mga membro ng pamilya, Father, hindi na kami naniniwala sa iyo. Lukuhan na yan. Nagtaka yung father. Bakit? Putol yung kanang paa ng namin. Ng loved one namin na namatay. Kaya sabi nung pamilya, lukuhan na to. Yan. So, yan po kasi yung yung belief ng mga tao na ito na meron pa pong purgatory. But then, yan po ay taliwas na taliwas sa tinuturo ng banal na kasulatan na sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. At napakahalaga po ito kasi naniniwala na rin po ang ibang mga Kristiyano na nagre-resulta po yun ng ng pagpapaliban, ng procrastinate, yung pagpapalipas ng panahon, ng pagkakataon upang bahagihan ng kaligtasan ang mga tao dahil somehow hindi man po talagang sasabihin natin na hindi naman tayo naniniwala sa purgatory, but then na-influensyahan po tayo ng ganong belief, ng mga ganong relihiyon. Kaya atin pong alalahanin, there is no second chance for a lost sinner once na siya po ay mamatay. Kaya napaka-crucial po, napakahalaga po na dapat natin itong unawain. It is appointed unto man once to die, after this, the judgment. There is no second chance. Wala na pong pagkakataon. And then sabi din po ng John chapter 3 verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Napakalinaw po, ang sino mang hindi manampalataya sa bungtong na anak ng Diyos ay isusumpa, itatakwil, parurusahan, magdadanas ng kaparusahan ng Diyos. And then sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Meron pong lugar na naghihintay sa mga sinumang hindi sasampalataya sa ating Panginoon Kristo at hindi magsisi ng kanilang mga kasalanan, ang apoy ng impyerno, ang walang hanggang paghihirap doon sa apoy ng impyerno. So, and then the second, purpose ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak as the expression of His great love, that after believing on His only begotten Son should not perish but have, secondly, everlasting life, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan po nito at the present time up to the next life. Simula pa lang po dito sa buhay natin sa mundo, oras sa makakilala ang isang tao sa Panginoon, ay maranasan niya po ang buhay na walang hanggan at malulubos po ito doon sa pag-uwi sa Panginoon. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya isinulat po ang banal na kasulatan
upang malaman ng mga tao, gaya po natin na nakaalam na dahil sa banal na kasulatan na ibinahagi po sa atin ng mga nanampalataya din sa ating Panginoon Kristo, ay ganun din po sa iba pang mga tao. Ano? So yung banal na kasulatan, ang mga salita na ito ng Diyos, ang mga totohanan na ito, sabi po ni Apostle John, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." And then in conclusion, sa pagtatapos po natin mga kapatid, atin pong pansinin sa John chapter 3 verse 18. Ano po ang sabi dito? "He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." Meron pong naghihintay na kapahamakan sa mga tao at meron din pong naghihintay na pag-asa. Diba? Sabi diyan, "He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already." And then sabi po sa Mark chapter 16 verse 16, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Paparusahan. And then sa Romans chapter 10 verses 13 to 15, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings." So nandun po yung pangangailangan ng pagdala ng mabuting balita, ano? At tayo po yun. And then ang sabi po ng John 3:16 to 17, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. But God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved." At pansinin po natin ang Mark chapter 16 verse 15. Sabi po rito, "And I said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Alalahanin po natin, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ang sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 16 verse 15, "Go ye into all the world." Dahil mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Again, lilinawin na po natin, ang sanlibutan po na ito ay yung group of elect in every part of the world. At yun po ang mahal ng Diyos na nais ipaabot sa atin. Nais niyang ipaabot sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoon, go. God so much loved the world. Mahal na mahal niya ang kanyang mga pinili. Kaya abutin ninyo sila. Kaya sa ating pong Missions Month, kaya po dito ngayon, ating pong intindihin ang kahalagahan ng paghayo, ng patuloy po nating pagdadala at pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang mga pinili na ito ng ating Panginoon ay kanyang iniibig ng napakalaki. At nais niya na ikaw at ako na unang nakaranas ng dakilang pag-ibig na ito ay maging instrumento niya upang hanapin, upang abutin ang mga iniibig ng dakilang pag-ibig ng Diyos na mga pinili niya. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng paalala, Panginoon, at pagpapaunawa, O Diyos, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang abutin ang mga tao sapagkat
sa mga iyon ay meron ka pong mga iniibig ng dakilang pag-ibig, Panginoon, na iyo pong itinalaga sa kaligtasan, Panginoon. At kailangan po namin na maging daan at maging instrumento mo, Panginoon, upang ang mga iyon ay maabot sapagkat napakahalaga sila sa iyo, Panginoon, sa magitan ng iyong pagbibigay sa kanila, maging sa amin, ng iyong dakilang pag-ibig, sa magitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoon Kristo, na siyang nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ganapin ang pagliligtas sa mga iniibig na ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga katotohanan na ito at samahan mo rin po, Panginoon, ng panibagong init, ng panibagong sigla sa amin pong paghayo, Panginoon, at pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa bawat tao. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po, Pastor Gary, for sharing the Word of God today. And may I call on Brother Orly for our offering. Let us all stand and Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo. Tinatanghal po namin ng inyo. Panginoon, salamat po kami. We thank you, praise you, Panginoon, sa araw na to. Kami ay pataon, alay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay tanggap ang aming alay sa inyo, Panginoon. Po ay mula sa amin. So, pinapanalangin namin, kami, support kami sa panaganap namin. Love you, we praise you. Amen. Meron na po. And to close us in the word of prayer today, as we end our worship, may I call on Brother Nico Lore from FCC. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Salamat po, Ama kong Diyos, sa natapos naming gawain. Purihin ka, Lord, sa kabutihan niyo, sa iyong kadakilaan. Ng araw na to ay samba kami. And we thank you, Lord, for your blessing of your words. And may you bless us today. This is our paghiwalay, Panginoon. Ingatan niyo kami at kayo maggabay sa amin. Nakawi kami sa aming mga tahanan, sa aming mga gagawin bukas, Panginoon. Pagpalaan niyo po namin. Kayo po ang manguna sa bawat isa. Kayo patuloy ang maging kalakasan namin sa pag-harap muli namin sa araw ng bukas, Panginoon. Maraming salamat po at purihin kayo, Panginoon. Alam namin na kayo po aming Diyos na palagi namin kasama. Palagi namin magiging kalakasan kayo at paggabay, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po sa oras na ito. Maraming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitay po tayong lahat. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo sumagana sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. Gandang tanghali po o hapon. Parahin tayo ng ating That Panginoon. ends our worship. Happy Sunday po. Happy birthday. Para po sa announcement sa DASMA po, ipopost ko lang po sa ating GC po. Salamat po sa ating mga kapatiran sa DASMA rin sa nakasama natin po ngayon. Gandang umaga po. Ay, gandang tanghali po sa Batisa po. Sa Batisa. Happy Sunday. Eh, birthday ito oh. Mama ko yun. Gandang hapon. Wash your wallet mo po. Wash your wallet. Wash your wallet. Kaya muna kayo kasi. Ay, Tita Jean. Tita Jean. Ay, kaya sila. Walang fork. Gandang umaga po sa Batisa. Ay, maraming fork. Ay, marami nga, marami. Nagpa-move si Pastor Rob sa amin. Sunday. Tingin ng blood pressure. Talagang na si Sergio. Talaga. Live. Dapat pati siya. Bago tayo mag Gandang hapon po sa bawat isa at God bless po sa ating mga kapatiran sa DASMA. Popost na lang po ating announcement po sa GC. Yan po. Hello! Hello everyone! Magandang Sunday sa inyo. Ay, parang wala naman. Meron bang? Meron pa tao. May tao pa. God bless po.